Aminado mga kababayan ng kapulisan natin na nabigla sila sa malaking rally ng Iglesia ni Cristo. Anilay walang permit, walang koordinasyon umano ito sa pamunuan ng kapulisan mga kababayan. So dito mga kababayan ay inilahad ni spokesperson ng Iglesia ni Cristo mga kababayan, itong si Brother Sabala mga kababayan, ang kanilang motibo dito sa malaking rally na naganap kanina mga kababayan sa EDSA. Paralisado ang EDSA kanina mga kababayan, walang mga sasakyang makakadaan dahil sa napaka daming tao na sumali sa naturang rally. Tahasan nilang tinutulan itong pagsampa ng kaso dito kay Senator Marcolita bilang kasapi sa Iglesia ni Cristo mga kababayan, ay mariin nilang tinutulan itong kaso, isa sa pangkaso na plunder, kung saan makukulong itong si Senator Marcolita na hindi makapagpiyansa or makapagbail. So makukulong talaga siya dito mga kababayan kung itutuloy itong isasagawang paghain sa kanya ng kaso ng ombudsman mga kababayan. So ito kasi mga kababayan ay nakita na ng Iglesia ni Cristo o nating lahat, tayong lahat mga kababayan ay halatang halata na talaga, hindi na talaga ito ordinaryong panggigipit, kundi talaga mga kababayan ay ginamit na talaga ng kasalukuyang gobyerno ang lahat na sangay ng gobyerno para isasagawa itong mga ganitong mga panggigipit at tawagin na nating violation of human rights. Mantakin mo lahat ng mga tumututol, lahat ng mga sumasalungat sa kagustuhan ng Malacanang mga kababayan ay talagang inihahiina nila ng kaukulang kaso. Itong si Mike Defensor, itong si Senator Marcolita at iba pang mga personalidad na talagang lantaran na sumisigaw dito sa pananagutan ng pagkawala ng kaban ng bayan. So hindi na tayo ipinanganak pa kahapon, alam na nating lahat. Alam na nating lahat kung anong klaseng gobyerno mayroon tayo ngayon. Biruin mo, yung mga sangkot sa nakawan ng flood control anomalies, hanggang ngayon ay wala pang isinampang kaso. Maliban doon sa mga nakakulong na ngayon, mga ginagamit lang yung mga taong yan, hindi naman talaga yan ang mga utak sa nakawang ito. Yung mga taga DPWH officials na nasangkot dito sa flood control anomalies, ay iyon ang pinagmamayabang ng gobyernong Marcos na naipakulong na nila. So sino ba ang utak talaga dito? Mayroon tayong tatlong mga mambabatas ngayon na mainit na inaantabayanan ng taong bayan na sampahan na ng kaso. Pero hanggang ngayon wala pa. Mas nauna pang nasampahan ng kaso itong mga sumisigaw ng katarungan na kalaban nila sa politika. Hindi na tayo bulag sa katotohanan mga kababayan. So natutuwa dito ang mga pulahan, Pinklawan at itong Makabayan Black, tuwang-tuwa kayo. Kahit ay lantaran na tayong niluluko. Lantaran ng panluluko na itong ginagawa ngayon sa kasalukuyang administrasyon. Panggigipit. Pero kayo, pilit pa rin ninyong isinusubo yung lason na ipinapakain sa inyo ng Malacanang. Nitong mga panahon na kailangan kayo. Noon ay talagang kayo ang tumutuligsa, kayo ang isa kayo sa tumututol dito sa pagbalik ng Marcos dito sa Malacanang. Subalit ngayon para na kayong maamong tuta na pinapakain sa palad ng Pangulo natin.
kung anong pinagagawa ay sinusunod ninyo kahit na may alam na alam ninyo. Ha? Alam na alam ninyo kung anong nangyayari ngayon. Kahit ba niluluko kayo ng harap-harapan, kahit pa lantaran ng panlilin lang ang ginagawa sa atin, basta hindi lang makakaupo si Vice President Sara ay okay lang sa inyo. Talaga namang wala na talaga ang bansa natin ngayon, mga kababayan. Papunta na talaga ito sa kamunoy. So, hindi natin masasabi, mga kababayan, kung hanggang saan itong paghihirap, pagdurusa ng sambayan ng Pilipino dito sa kasalukuyang administrasyon. Halatang halata na. Panluluko, panlilin lang, panggigipit, pang-aapi. Lahat ng mga sangay sa gobyerno ay ginagamit para lang mapatahimik itong mga taong lumalaban sa katotohanan.